3:00 pasado na ng hapon sa may Rose Garden. Mag-isa akong nagtungo dito dahil may problema akong iniisip. Sa katunayan, niyaya ako ng mga friends ko na gumala. Mag-SM daw kami tapos kumain. Para mailayo ako kahit na 1 o 2 oras lang mula sa problema ko. At para mapag-usapan na din daw at baka sakaling makatulong sila. Maayos ko namang tinanggihan kasi gusto ko nga talagang makapag-isa. Kaya pagkatapos ng klase namin, inayos ko na ang mga gamit ko at nagpaalam na ako sa mga friends ko. Puro mga babae sila, by the way. Dumaan ako sa cafeteria para bumili ng kaunting pagkain. Wala din naman akong nakita dahil sa pagmamadali ko at napakaraming tao. Medyo takot kasi ako sa mga tao. Tapos lumabas na ako ng campus at naglakad papuntang Burnham Park. Malamig. Sobrang lamig. Malapit na kasing magpasko nun. Napabuntong hininga ako. Feeling ko dapat masaya ako dahil magpapasko nga nun. Favorite holiday ko yun. Pero hindi kasi may problema nga ako ngayon. At hindi ko alam kung paano ito masusolusyonan. Biglang humangin ng mayumi. May araw pa nun. Maganda ang sikat nga ng araw eh. Ang sarap damhin sa aking balat. Pero talagang malamig kaya mas natatalo pa rin ang init. Kapag ganitong malamig, talagang hihilingin mo na sana umaraw ng maayos kahit na 1 oras lang. Tapos tatanggalin mo na lahat ng suot mo. Ang saya nun. Pero hindi pwede. Napaka-iskandaloso. Baka makasita pa ako kaya makunan ng video. Tapos makikita ko na lang ang sarili ko online na walang saplot. Nakakahiya naman. Kaya naman niyakap ko na lang ng sobrang higpit ang sarili ko. Baka sakaling mawala din ang lamig na to. Ako nga pala si Ian, 20 years old, college student dito sa Baguio. Pero taga Norte talaga ako. Dito ko lang talaga gusto mag-aral. Sa physical characteristics, olas talaga ako. Walang-wala ako. Hindi naman ako katangkaran, mga 5'7" lang. Payat sa timbang na 128 pounds. Tisoy siguro, pero wala. Hindi talaga ako gwapo. Normal lang. Pero hindi normal sa marami. Gwapo naman daw talaga ako. Kaso lang, parang yung kagwapuhan ko daw ay uso pa noong mga 70s or 80s. In short, laos na. O kaya, baduy lang talaga akong mag-ayos. Pero higit sa lahat, bading talaga ako. Nagkakamaling magkagusto sa mga babae minsan pero bading talaga. At sana daw, naging babae na lang daw ako. Hindi ko alam pero nasasarapan ako sa pagiging ganito. Pero ayoko naman yung umabot pa ako sa puntong magko-crossdress ako. Iba na yun. Ayoko nun. Never pa ako nagka-boyfriend. Although nakakagusto ako sa lalaki. Nung araw na yon,
Pakiramdam ko talaga pinagsukluban ako ng langit at lupa dahil sa problema ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ipaglalaban ko ba yun o hindi? Ipipilit ko ba na tama ako? O siya ang nagkamali? O pababayaan ko na lang na mangyari yun? O ganun na lang yun at wala na akong magagawa? Na sa huli ay talo na ako. Gusto ko na talagang umiyak. Sobrang naninikip na ang dibdib ko. Kaso nakakahiya naman sa mga tao dito. Ang dami pa naman. Baka sabihin nababaliw na ako. Pero talagang nababaliw ako. Hindi ko matanggap. Hindi talaga. Sobrang daming ang tao sa park kaya pumunta na lang muna ako dito sa may Rose Garden. At dito na lang ako nag-i-emote. Alam ko na namumula na ang mukha ko at ang mga mata ko dahil nga sa emosyon at luha na pinipigilan ko. Masakit kasi eh. Pero tiniis ko ng kaunti. Kailangan ko lang siguro talagang mahanginan para gumaan ang pakiramdam ko. At para nga mapagaan ang pakiramdam ko, nagpunta ako sa isa sa mga pinakapaborito kong punto sa Rose Garden. Yung fountain area. 3 yun kaya mamimili lang ako kung saan ako pupunta. At napagpasyahan ko na pumunta dun sa isa na malapit sa bukana ng Rose Garden. Pagdating ko dun, pinanood ko ang mga tubig na nagtataas baba. Ang sarap panoorin. Pakiramdam ko minamasahe ako. Maya-maya, naramdaman ko na lang na may tao na sa tabi ko. Hindi ko muna pinansin pero nung naramdaman ko na palapit na siya ng palapit, lumingon na ako. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa hoodie na suot niya. Tapos, nakapamulsa ang kamay niya sa kupas na medyo maluwag na denim jeans. Naka-Converse shoes siya. Mukhang 2 o 3 taon na niyang ginagamit dahil sa sobrang kalumaan. Tapos naka-backpack siya na sobrang luma na din. Mukha siyang pulubi. Mandidiri na dapat ako kasi alam ko na hindi maganda ang amoy na masasagap mo kapag may mga pulubing nakapaligid sa'yo. Pero contrary sa akala ko, mukha siyang presko at mabango. Hindi ko na lang pinansin at ibinalik ko ang atensyon ko sa fountain. Maya-maya, naramdaman ko na dumaan siya sa likod ko. Akala ko aalis na siya. Pero lumapit lang pala siya sa kaliwa ko. Hindi ko ulit yung pinansin. Pero nung dumaan siya sa likod ko at naramdaman ko na parang dumampi ang hindi ko alam sa aking likuran. Bigla akong kinilabutan at naisip na baka snatcher si kuya. Chinek ko yung bag ko. Ang mga bulsa ko. Lahat. At nung nasiguro ko na walang nawawala, umalis na kaagad ako ng walang lingon-lingon. Pumunta ako sa isang fountain. Yung lumalabas mismo yung tubig mula sa concrete pavements tapos medyo umiilaw-ilaw pa.
Natutuwa ako dahil sa mga batang naglalaro. Tapos yung mga turista siguro na nagpipicture sa harap ng fountain. Gumaan na ulit ang loob ko dahil sa tunog ng tubig na bumabagsak sa semento. Inilibot ko ang tingin ko sa mga tao sa palibot ng fountain. At nagulat ako dahil nakita ko na naman yung lalaki na nakita ko kanina. Naka-hoodie pa rin at nakayuko. Parang papunta sa akin. Bigla akong kinabahan. Naisip ko, baka hindi lang siya snatcher o magnanakaw. Baka mamamatay tao din siya. Umalis agad ako mula sa fountain na yun at naglakad takbo papunta sa likuran ng liwaliwan na yun. Baka naman hindi na niya ako masundan, ang naisip ko. Nang sa tingin ko ay wala na siya, napabuntong hininga ako sa galak. Naupo ako sa isa sa mga upuan doon. At dahil nga nag-iisa na naman ako, naalala ko na naman ang problema ko. Naalala kong lahat. Bakit kaya ganun? Ibinigay ko naman ang lahat. Nag-exert ako ng maraming effort para lang doon. Nagpupuyat na ako gabi-gabi. Hindi kumakain at hindi naliligo para maibigay ko lang ang lahat. Para wala siyang masabi. Inuuna ko na siya. Pero sa huli, kulang pa rin pala. Hindi pa rin pala sapat lahat ng ginawa ko. At ngayon nga, nandito na naman ako sa pakiramdam na ito na sumasakit ang lalamunan ko. Naninikip ang dibdib ko. At feeling ko, tutulo na ang mga luha ko. Nang may marinig akong nag-ehem sa tabi ko. Paglingon ko, si Kuyang na naka-hoodie na naman. Sa gulat ko, samahan pa ng inis at pagkabwisit, bigla ko siyang nakompronta. Hindi ko ito ginagawa pero bahala na. Bahala na kung bigla niya akong suntukin o lalagyan ng gripo sa tagiliran. Bahala na kung may mga kasama pala siya at bigla akong pagtulungan na bugbugin. Besides, wala naman ng silbi ang buhay na to. Kaya nasigawan ko si Kuya. Ano bang problema mo? Kanina mo pa ako sinusundan ah. Magnanakaw ka ba? Maya-maya ay biglang tinanggal ni Kuya yung hoodie niya at hinarap akong mukhang nabigla sa sinabi ko. Hindi ako magnanakaw, ang sabi ni Kuyang. Sobrang inis na talaga ako noon. Nang medyo humupa ng inis ko, napatingin ako sa paligid. May mga nakatingin. Nakakahiya ang naibulong ko sa sarili ko. Bigla akong tumalikod at tumakbo paalis. Nakakahiya talaga. Nakakainis. Wait, sandali lang. Ang narinig kong sigaw mula sa likod ko. Hindi ko na siya pinansin. Wala na akong pakialam. Naghanap ako ng pwedeng maupuan sa park. Yung malayo sa Rose Garden. Yung walang makakakita sa akin. Pero mukha yatang minamalas talaga ako. Wala akong mahanap. Yung natitirang bakante na nakita ko,
Yung malapit pa sa may trash bin. Tapos medyo open pa. Makikita ako ng mga tao na nag-e-emote ako. At hindi ko na din mapigilan ng luha ko dahil sa kahiyan, kainisan at problema. Yumuko na lang ako at tahimik na humikbi. Tiningnan ko ang paligid. Maraming magjowa ang naglalakad-lakad. Magkahawak kamay. Masayang nag-uusap. Naghahalikan. Naglalambingan. Bigla na naman akong inatake ng kalungkutan dahil nandito ako. May problema at nag-iisa. Walang makausap, walang karamay. At bigla, napalakas ng kaunti ang paghikbi ko. At mukha namang may mga nakakarinig sa akin dahil may mga naririnig akong bulungan. Hoy, umiiyak si kuya. Kawawa naman. Siguro broken hearted yan. Sayang, ang gwapo pa naman. Sino kaya ang nanakit sa kanya? Nabasted siguro ng nililigawan. Yan ang mga naririnig ko. Pero wala na akong pakialam. Bahala na. Niyakap ko na lang mahigpit ang sarili ko dahil sa lamig. At napaisip ako. May mga tao pa rin pala na may pakialam sa iba. Kahit nasa city ito. And supposedly, walang pakialamanan. Nagpatuloy lang ako sa tahimik na pag-iyak. Nang biglang may makita akong panyo na inaalok sa harapan ko. Nag-aalangan akong tanggapin kasi hindi ako sanay. Hindi ko rin matingala ang taong nagbibigay sa akin kasi nahihiya akong ipakita na umiiyak ako. Hindi ko rin mapansin ng features niya dahil malabo talaga ang paningin ko dahil sa luhang namamalisbis mula sa aking mga mata. Mas idinukdok niya ang panyo sa harap ko na parang ipinipilit niya sa akin yon. Ayaw ko talaga sanang tanggapin pero ang bango ng panyo. Sobrang bango na talagang parang gumaan ang pakiramdam ko sa amoy. Pakiramdam ko, inaalo ako. Dahil nahihiya naman akong tumanggi. Tinanggap ko na at pinunasan ang mga mata ko. Nang medyo mas malinaw na ang paningin ko, napansin ko ang pamilyar na pares ng Converse shoes. Ikaw na naman? Paano mo ako nahanap? Makulit ka rin talaga, no? Ang nasabi ko na lang. Sandali, relax lang bro. Puro puti kasi ang suot mo kaya madali kitang nakita at nahanap. At saka wala akong planong masama sa'yo. Naawa lang ako sa'yo. Mukha kasing may problema ka eh. Ang sagot niya. Hindi ako makasagot. Mukhang concern lang naman pala ang tao. Sinungitan ko pa. Tinitigan ko siya. Gwapo si kuya. Matangkad. Mukhang batak ang katawan. Ang mga mata, maliliit pero hindi naman singkit. Sa katunayan, mukhang inaantok na yawan. Pero parang nakangiti palagi. Makakapal ang kilay. May nunal sa kaliwang pisngi. At mukhang bagong ahit ang balbas. At sadyang iniwan ang goatee niya. Moreno. Maninipis sa nabi na medyo nangingitim. Naninigarilyo ka siguro kuya. Ang sabi ko,
Maya-maya bigla siyang umiti. Ang ngiti na biglang nagpatigil ng buong mundo ko. Mapuputi at pantay-pantay ang mga ngipin niya. Mapula ang gilagid. Sa madaling salita, gwapo nga talaga si kuya. Oh, napatigil ka na dyan. May problema ba? Ang sabi niya. At sa lalo niya pang pangngiti, napansin ko na may biloy din pala siya sa kaliwang pisngi. Medyo malalim. Wala naman. Oh, heto na ang panyo mo. Salamat. Ang sabi ko at napayuko ako. Pero hindi pa rin siya umaalis kaya tiningala ko siya ulit. Nakangiti pa rin siya. At sobrang naiinis ako kasi ang cute niya. Pwede bang makiupo? Kanina pa kasi ako nakatayo dito eh. Nangangawit na ako. Ang sabi nito. Bigla akong nahiya sa sarili ko. Dahil sa problema ko, hindi ko na siya inalok na umupo. Pero medyo hindi pa rin kasi ako nagtitiwala eh. Sige, maupo ka. Sorry, hindi ko naisip yun. Ang sabi ko, okay lang. Ako nga pala si Kenneth. Ikaw? Ang tanong nito. At tinabot niya ang kamay niya sa akin. Sa una, ayokong tanggapin ang kamay niya. Pero pumayag na ako para hindi siya mapahiya. Iyan. Ang sabi ko at tinabot ko ang kamay niya. Nice meeting you. Ang sagot nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko at hinawakan niya ng mas matagal pa ang kamay ko. Yeah, it was nice meeting you. Now can I have my hand back? Ang sagot ko. Ay, oo nga pala, sorry. Ang sarap kasing hawakan ng kamay mo. Ang lambot eh. Ang sabi nito at tumawa. Nambola ka pa? Ang sagot ko. Tumawa lang siya. Ang sarap pakinggan ng boses. Malalim. Buo. Parang musika sa aking pandinig. Nanunood sa bawat himay-may ng diwa ko. Maya-maya tinanggal niya yung hood niya. At yung bonnet na suot niya. Si Amy kalbo pala siya. Hindi pa siya nakontento. Tinanggal niya ng buo ang jacket niya. Mukhang nainitan. Pagtanggal niya ng jacket niya, humampas sa mukha ko ang singaw ng katawan niya. Pumuputok ang mga braso niya at ang dibdib sa suot niyang binek na shirts. Amoy pawis. Lalaking lalaki ang amoy. Medyo nahilo ako dahil hindi ako sanay sa amoy. Pagkatapos nun, nilingon niya ulit ako at nginitian. Oh, natigilan ka na naman dyan bro. Ang sabi niya sa akin nang nakangiti. Nagulat lang ako sa hampas ng singaw ng katawan mo sa akin. Ang sabi ko, you mean may body odor ako? Ang sagot nito, hindi naman. Amoy pabango siya. Pero yung pabango na hindi ko gusto. Ang sagot ko, ganun ba? Sorry.
Pero okay lang. May karapatan kang husgahan ng amoy ko. Ano ang pabango mo? Ang tanong niya. Hindi ako nakapabango ngayon. Walang time mag-ayos. Ang sagot ko. Ikaw pa ang hindi nakapabango niyan? Yabang ah. At ikaw pa ang hindi nakaayos niyan. Ang gwapo-gwapo mo nga eh. Ang sabi nito. Hindi ko alam pero pakiramdam ko namula ako dahil sa sinabi niya. At naiinis na naman ako. Sorry talaga. Medyo problemado lang kasi talaga ako. Ang sabi ko. Okay lang. So, ikwento mo na. Tungkol saan ba? Love life? Binasted ka ba ng nililigawan mo? Binaring ng girlfriend mo? Ang sunod-sunod niyang tanong. Alam mo yung pakiramdam na binigay mo na lahat sa puso mo, katawan mo, kaluluwa. Tapos sa huli, wala naman pala. Wala kang mapapala. Minahal ko siya. Sobrang minahal. Isinantabi ko ang lahat para sa kanya. Tapos hindi niya pala marereciprocate ang nararamdaman ko. Ibinigay ko ang lahat. Lahat ng hanap niya. Ibinigay ko. Pera. Wala ako nun pero sige. Ginawan ko ng paraan. Okay lang din para masaya lang siya. Siya ang nakauna sa akin. Tapos ginanito niya ako. Ang dagdag ko pa. Sorry, sana hindi ko na lang pala tinanong sa'yo. Mukhang masakit talaga yan. Okay lang yan. Maraming babae sa mundo. Hindi siyang natatangi. At hindi naman ikaw ang nawalan eh. Siya. Tingnan mo nga ang pinakawalan niya. Ang sabi nito tapos ngumiti siya. Hindi babae. Sa lalaki ko nawala ang lahat. Ang sagot ko. Bigla siyang napanganga at napatilat talaga siya ng mata. Mukhang nabigla siya. Sa anong dahilan, hindi ko alam. Ibig mo sabihin, bakla ka? Ang tanong niya na talagang manghang-mangha. Oo. Bakit? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Ang hina ng pakiramdam mo ah. Pero kung na-awkward dyan ka na, okay lang kung iiwan mo na ako. Ang patutsada ko. Wala lang. Natatawa lang talaga ako. Sa ayos mo. Sa kagwapuhan mong yan. Bakla ka? Seryoso ka ba? Sayang naman. Sayang ang lahi mo. Lalaki din pala ang hanap mo. At hindi naman ako nawiwerduhan. Okay lang. Marami din naman akong kakilala at kaibigan na bakla. Kaya okay lang. Ang sabi nito. Ganyan talaga eh. Wala akong magagawa. At hindi nga ako gwapo. Ang sagot ko. Oo na, sige na. Maganda na lang. Pero kapag naging babae ka, maganda ka rin siguro. Sexy mo eh. Sabay kindat niya. So, ano ang pakiramdam ng may, alam mo na, yung nagkikipag-ano sa kapwa lalaki? Masarap ba? Masakit ba?
Gwapo din ba siya? Ang tanong niya. Natahimik lang ako. Sobrang tawang-tawa na ako dahil sa mga tanong niya, pero pinigilan ko na lang. Sorry, hindi ko sinasadya na tanungin ka pa tungkol sa kanya. Huwag kang iiyak ha, ang sabi niya. At dahil sa sinabi niya, hindi ko na napagilan ang sarili ko. At napatawa ako. Siya naman ay nagtataka sa inasta ko. O bakit ka natawa? Ang tanong niya. Wala lang, nakakatawa ka kasi. Nakakatawa ang mga reactions mo. Pero nakalimutan ko ang mga problema ko. Anyway, joke lang yun. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon din ako ng girlfriend. Minsan. Ang sabi ko. After nun, wala na. Pero totoo, bakla nga ako. At iba talaga ang problema ko. Ang sabi ko. At itinuloy ko ang pagtawa. Nakakunot naman ang noo niya dahil sa naloko ko siya. O kaya dahil sa hindi niya tanggap na naloko ko siya. Alam mo kung ano talaga ang problema ko? Mababa ang mga nakuha ko sa exam sa isang subject. Masama lang ang loob ko dahil baka hindi na ako makakuha ng mataas na grade sa subject na yon. Ibinigay ko ang lahat. Sobra-sobra ang effort na ibinigay ko tapos ganun lang. Ang sabi ko na medyo naiiyak-iyak na naman. Okay. Ang sagot naman niya. 5:00 na at nag-uumpisa ng magdilim pero nandun pa rin kami sa upuan na yon. Para mga timang na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Medyo niyayakap ko rin ang sarili ko dahil sa gumiginaw na. Napansin niya yata ito, kaya ibinalot niya sa akin ang jacket niya na medyo malaki. Oh, giniginaw ka na. Baka sipunin ka. Isuot mo muna itong jacket ko. Ang sabi nito. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw dapat ang mag-jacket. Baka giniginaw ka. Ang sagot ko. Hindi ako giniginaw. Kaya nga binibigay ko sa'yo yung jacket ko, di ba? Ang natatawa niyang pamimilit. Tinanggap ko na lang ang jacket niya. Sa totoo lang, kinilig ako sa ginawa niya. Pero mas kinilig ako noong niyakap niya ako. Ayaw ko yung amoy ng pabango niya pero gusto ko yung init na nararamdaman ko. Kaya pinabayaan ko na lang. Hindi ko na lang nilagyan ng mali siya kasi alam ko naman na lalaking lalaki siya. Wala lang sa kanya yung ginawa niya sa akin. Nung medyo nagdilim na, tumayo na kami. Nagugutom na din ako. Niyaya niya akong kumain sa pinakamalapit na Jollibee pero sabi ko mag-fishbowl na lang kami. Kasi wala akong dalang pera noon. Nang matapos kami, naglakad-lakad kami. Tapos pumasok dun sa grandstand. Wala na kasing masyadong tao doon noon. Kwentuhan, tawanan. Hanggang sa magpasya akong umuwi dahil gabi na. Salamat talaga sa pangungulit mo. Nag-enjoy ako. Biruin mo, sinusungitan lang kita nung umpisa. Ikaw pala magpapasaya sa akin. Ang nasabi ko sa kanya. Walang anuman. Nag-enjoy din naman ako. Nakakatuwa ka din eh. Ang sabi niya.
O siya, uwi na ako. See you again someday. Ang sabi ko. Hindi ko alam pero parang lungkot yung nakita kong emotion sa mata niya nung nagpaalam na ako. O sige, see you someday. Na-enjoy ko talaga yung gabing ito. I've never been so happy in my life. Ang sabi niya nang nakangiti. Ihatid na kita sa inyo, gusto mo? Ang tanong nito. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Ang sagot ko. Sige na, kahit sa hanggang SM na lang. Ang pangungulit pa rin niya. Naghihintay kami ng pakiramdaman kung ano ang gagawin ng isa't isa. Sa huli, tumalikod na lang ako at inumpisahan ng paglalakad. Gusto kong lumingon pero pinigilan ko ang sarili ko. Nung paakyat na ako, hindi ko rin natiis at lumingon ako. Pero wala na siya. Nalungkot ako sa totoo lang. Pero ganun nga siguro talaga. Ang tanga ko lang kasi hindi ko man lang hiningi yung number niya. Hindi niya rin hiningi yung number ko. Sayang talaga. Pero okay lang. Hayaan mo na. Naalala ko yung moment namin ni Kenneth. At napangiti ako. Hindi ko namamalayan, may luha na palang naglalanda sa aking pisngi. Nagtaka ako kasi bakit ko iiyakan ng isang tao na isang beses ko palang nakita at nakilala. Nakatayo ako noon sa harap ng grandstand. Iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung pag-uwi ko o babalik na lang ako sa park para mag-emote. Mga 10 minuto din ang lumipas. Hindi talaga ako nakapag-decide. Nang napagpasayan ko na umuwi na lang at inumpisahan ko na ang paglalakad, may matigas at mabigat na kamay na biglang humawak sa balikat ko. At nang lumingon ako, niyakap niya ako. Hindi ko namalayang lahat pero nahuli ko na lang ang sarili ko na binabalot ng 2 matitipunong bisig. Pakiramdam ko nasa ulap ako. Parang naging magaan ang lahat. Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung pinagtitinginan na kami ng mga tao. Pero nakakahiyaman, wala na akong pakialam. Matapos ang ilang minuto, kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya. Kahit na parang ayaw pa niya. Tapos hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Hindi ko kayang umuwi nang hindi kita nayayakap. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Pero miss na kita kagad. Hindi ko man lang nakuha ang number mo. Parang hindi ko kayang umuwi. Knowing na hindi na kita makikita ulit. O maaaring hindi na kita makita muli. Kaya kailangan kitang habulin at yakapin. Nagbabaka sakali ako na makikita pa kita. Hindi naman ako nabigo. At nahanap nga kita. Ang sabi nito. At muli niya akong niyakap. Wala akong masabi noon. Siguro dahil sa tuwa. Umiyak ka na naman, no? Namiss mo ako? Ang pang-aasar niya.
Hindi naalala ko lang ulit yung problema ko. Ang sabi ko. Sinungaling, ang sabi niya. Pero seryoso, bakit ka nga umiyak? Ang tanong niya. Nalungkot lang din ako kasi naisip ko na baka hindi na kita makita ulit. Pero okay lang. Dahil naisip ko na this is one of the best nights of my life. Ang sabi ko. O siya, sige na. Tama ng drama. Lagay mo nga dito yung number mo at saka yung Facebook mo. Ite-text kita. At i-add kita. I-accept mo At sumagot ka sa mga text ko. Ang sabi niya, paglabas ng cellphone niya, kinuha ko ang phone niya para i-type ang mga detalye ko. Nagyakap ulit kami bago tuluyang naghiwalay. Masaya ako kasi may nahanap akong bagong kaibigan. Masaya ako kasi may panibago akong boyfriend. Someone na tanggap ako kahit na sino pa ako o ano pa ang orientasyon ko. Yung grade ko naman, nakakalimutan ko na yon. Sabagay, sigurado namang uno din naman ang magiging grade ko sa subject na yon. Masaya akong naglakad at nung nakarating na sa SM, may natanggap akong text. Iyan, masaya talaga ako na nakilala kita. Sana pwede ka sa linggo o anumang araw next week, kita ulit tayo. Ang sabi nito sa text. Wala akong load kaya hindi ko siya nasagot. Ibinulsa ko na lang yung mobile ko at itinuloy ang paglalakad ko. Pakiramdam ko, magiging masaya ang pagtatapos ng taon na to. Maya-maya, nag-vibrate na naman ang phone ko at nakita ko na yun ulit ang numero na nag-text. At ang sabi nito ay, hindi ko talaga alam pero pagkalipas ng ilang segundo, akala ko noon, kilala ko ang sarili ko. Na alam ko kung ano ang gusto ko. Pero ngayon, parang nalilito ako. May gusto akong sabihin sa'yo. Ang sabi nito. At maya-maya ay biglang may tumawag sa phone ko. Yun pa rin naman yung number. At alam kong si Kenneth yun, kaya sinagot ko. Hello? Huwag kang mabibigla Alam ko, magugulat ka pero mahal na kita. Ang sabi nito.